Alright, mga kakugi, ito na. Kasama ko na ngayon, katabi ko na ngayon yung idol natin. Sa lahat ng mga nag-request dyan na bisitahin natin ang DVH and Sons. Andito na ako ngayon, nasa harap ko na. Boss, idol, marami kasi sa taga Cebu na nagsasabi na, boss, bisitahin mo ang DVH para ano. Ay, salamat naman, boss. Kung kasi ganon. Maraming nakakilala sa iyo, boss. Hindi lang sa Facebook, pati sa YouTube, at saka sa mga expo. Actually, yung kanina napansin ko yung nasabi mo na about yung channel or yung pagbablog mo is only for the backyard breeders. But alam nyo po, yun ang amin din ho gustong iparating no, sa mga sinasabi nating may maliit na farm, nag-uumpisa, yung tinatawag nyo sir na parang backyard. But you know, kung tawagin natin is, it is not also backyard din sila. It's because yun lang yung capacity Correct. ng lugar nila. No? We call it a small farm. Correct. Or some other backyard farm. No? Because pag sinabi mo backyard farm, sa likod dapat ng bahay mo doon o tabi ng bahay. Literal. The late Manny Verbano also, nag-umpisa ito about sa Expo. Expo. Doon tayo mag-ano sa Expo. No? Tingnan mo. Yung sa Expo is to how to help yung magsa-start ng mga magbi-breed ng manok na maliit. At yun ang inaano namin about sa Expo na dapat katulad namin na may, kung sabihin mo may farm din ho na pinag-iingatan din namin. Kayo no, may napansin kami na marami din ho nagbabay and sell ng manok, binibinta din sa Expo. Correct. But ang tsuri talaga ng Expo by the late Manny Verbano na in-explain din ho sa akin that time na pag-umpisa ng Expo, that was 2010, makatulong. Tama. Talaga sa mga industriya ng pagmamanok. No? Hindi lang ho in terms of camaraderie, hindi lang in terms po ng exchange of ideas, in terms na makatulong yung mga totoong line ng individual breeders to share sa mga gusto kong mag-breed ng tamang linyada ng manok. Tama. As what I understand, idol, sa Expo, which yun ang aking nakikita na talagang pinaka-main purpose. Yung mga katulad natin guys, ng mga nagmamanok ba na reachable, maabot natin, kaya nating kahit hindi, kasi hindi lahat boss makapunta dito sa Bacolod. Tama, diba? tama. So boss, yung katulad sa amin guys, yung ginagawa namin boss, FYI, pumupunta kami sa Luzon. Tapos dito sa Negros. Yung mga subscribers natin, yung ibang mga OFW, yung mga kababayan namin sa Cebu, uy, saan ba punta nyo? Pwede magpasabay? Tapos alam naman nila na yung pinuntahan namin, tulad dito sa iyo, first time namin magpunta dito, baka sa next timing balik, mayroon nang magpasabay, boss. Kasi legit man yung natin. Oo, tama. Yung Expo kasi guys, mga kakugi, ito yung naiintindihan ko. Para bang ang farm inilapit sa ating lugar. Instead of tayo ang pupunta sa farm, which na dubli-dubli yung expenses natin. Tapos, sila mismo guys, alam ko mahirap yan kasi sakripisyo yan. Tapos yung mga daladala yung mga manok, dapat presentable, dapat yung, kasi pangalan nyo ang dala. Yun nga, mga kakugi, no? May mga, I will not name names, no? Okay. May nagsasabi dyan na, punta tayo ng Expo, dalhin nyo na lang yung mga hindi nyo mabibinta sa farm. Maling tsuri yan. Mali yan, mula ng pag-umpisa ng Expo hanggang ngayon ho, hindi naman sa pagyayabang nabibinta din yung manok natin. It's because for me, dapat yun ang showcase din ho na magpunta doon. At yung binibili ng mga buyers natin doon sa Expo is pinaghirapan nilang pera. Correct. Yun nga, magbili sila isa, dalawa. Dahil pag nagpunta sila ng farm is very expensive pagpunta from
example from Cebu, going here, to Bacolod, mag-spend ka talaga ng almost 2 days. Pinaka-shortest mo na stay. 2 days, pagpili ng manok, balik agad. So, may gastos. But kung nandun sa expo ng Cebu, mas madali nila doon mahaglap. Pagpunta nila, makapili sila ng maayos. At least, I'm very happy, no? DVH and Sons Game Farm. Maraming nagme-message sa amin sa page. Nagpupuri or nagpapasalamat. Nakakataba ng puso. Tama. For us. Because, yun lang din yung goal namin din. Nang makashare ng line at ma-prove na they are really, yun ang mga isang mga konsepto na dapat natin na i-ano sa mga expo at saka sa pag-ikot natin sa mga farm. Kung talagang hindi mo dapat ibenta doon, hindi wag mo na dalhin o Wag na. katayin. Correct. Para wag na ho makaabala sa ibang tao. Oo. So yun mga kakugi. At saka dito sa Deviation Sons Game Farm mga kakugi, yung reputasyon talaga, 70 years yung pangalan na yan na inalagaan nila from their dad, the late Danilo. Ngayon, nandito sila Boss Dante at saka si Paul, nagpapatuloy. Dapat hindi masisira. Oo. Ito ang yung sa amin, na generation. Bakit ito tinatawag yung third generation, no, mga kakugi? It's because of the legacy. Correct. Hindi ito tungkol sa pagbinta, kikita yung farm, hindi yon. Ang atin dito is yung legacy na mapatuloy, yung tumatangkilik na may mga kailangan na may blend din nila sa iba't ibang line na binibili nila. Correct. Kung pupunta kayo dito sa farm, kung ano yung makikita nyo sa expo, yun na rin ang nandito. Dito, oo. Dahil sa totoo lang, sir, kung sabihin natin na mahirap talaga gawin, Correct. mahirap talaga i-preserve, mahirap i-propagate kung hindi man maayos. Correct. Kung i-propagate mo at paramihin mo na hindi naman maayos, di parang failure yun. Failure, tama. So ito na ngayon guys, ang next ko na tanong kay Idol. Hingi tayo ng tips. Ano bang dapat namin gawin mga Idol? For example, mag-uumpisa kami. Ano bang nailagay natin sa mga requisites? O ano ba yung uunahin natin? Tapos next. Para kami, kahit pa paano, magiging successful. Parang sa aming guidelines. building. Guidelines lang. Guidelines. Idol. Oo. Number one, mga kakugi, sir, no, I tell you frankly, tingnan nyo muna kung anong range ang breeding as a start. Small scale. Kung mag-small scale tayo muna, hanap tayo ng lugar na dapat kailangan natin. So, ano natin muna kung ano ba talaga ang plano mo? Commercial breeding agad or small scale lang muna? Yes, oo. Kung meron kang lupa, like for example na mahanap na lupa, anong dami yung ibibreed? Correct. Number 2, kung may lugar ka man at wala kang tubig, medyo hirap tayo Dihado. doon. Hirap tayo doon. Number 3, access road. Accessibility sa mga sasakyan natin. Correct. Bakit po? Kung walang road access tayo doon, ang mahirap doon pagdala natin ng feeds. Correct. Pagpasok, pag malakas yung ulan, hindi makapasok yung sasakyan. Kung may landslide, hindi tayo makapasok doon. So magugutom din yung mga alaga natin, pati yung mga tauhan natin doon. Number 4 is ang terrain. Yung terrain ng farm, hindi lang sabihin mo, ay maganda, parang football field. But the main problem doon, madali mo yon ma-cut yung damo, madali mo mabakuran, but ang problema, pag umulan ng malakas, stagnant water ang nandun. Correct. So, kailangan medyo semi-rolling yung lugar. Semi-rolling. Oo, semi-rolling yung lugar para yung mawas out din yung pag-ulan, yung tubig, at saka yung mga bacteria at viruses na nandun din sa farm ninyo. Correct. Parang isang ano lang yun. And fifth, security. Security sa area. Bakit to security ang number 5? It's because kahit anong paramihin mo at yung manok mo maayos na yung farm, but hindi ka makatulog kung gabi because inaalala mo kung baka pasukin yung farm, Tama. nakawan.
So, yun din yung isang ipasok natin sa criteria na importante. So, yung isa pa, kailangan may pang tustos at may panggastos. Yun, budget. Budget sa kailangan sa farm na doon lang yung level ng gagastusin. Kaya kung early stage na yung mga sisiw mo, nakapapisa ka na, kompleto na lahat yung mga gamit, but kulang ka ng budget hanggang sa sisiw pa lang, magugutom naman yung mga manok natin. So, kailangan nagkakumpul-kumpul sila lahat doon. Dapat i-analyze muna bago mag-start ng pagmamanok para hindi sa kalagitnaan, ibinta mo na lang ng mura, ibinta mo na lang ng lahatan, it's because hindi mo matustusan. Correct. So, number one, yung gusto mong hobby or mag-i-enjoy ka doon, hindi na matutupad. Stress O na. failure agad. O stressful para sa atin. So, yun ang mga ilan na tips yung natutunan ko tungkol sa farm. Yun. Guys, ano ko lang guys ha, yung lahat na binanggit ni Idol, Boss Idol, that's the preparation. No? Yung area talaga. Tama, i-prepare mo yung sarili mo, Tama. tapos yung lugar. No? Talaga bang papasukin ko to? Kaya ba ng budget ko? May area ba ako? Ganito. No? Tapos, siyempre, identify mo kung small scale ka ba, medium, or large Large scale, scale, ba, o commercial breeding. That's for preparation. Ngayon naman, Boss Idol, palagay natin, nandyan na yun, identified niya. Sa pagpili naman ng mga, yung mga aalagaan natin, so dito na tayo sa mga linyada, Materyales. Materyales. So paano ba magpili ng mga materyales? About to, sa materials, no, gusto mo i-identify kung anong line yung gusto mong Correct. ipasok. Identification. Right? Identification mo na ulit. No? Number one, sabihin natin, sweater. Bibreed ko, magandang manok yan. Sabi ni kaibigan ko magaling. Hanap ka kung sino nagbibreed ng totoong sweater. Correct. Sa sweater lang, maraming klaseng sweater. Yes, marami. So malilito ka doon. So hanap ka ng kung saan, anong side ka. Anong side ka ng sweater at kung saan ka kukuha. Correct. Kung kukuha ka lang ba sa narinig mo lang or sa nakikita mong breeder talaga ng sweater. Number two, saan ka maghanap ng eco-cross dyan? Example, hanap ka ng Gilmore. Sweater Gilmore. Oo, okay, yun ang biniblend ng mga karamihan. Sinong meron nun na kakilala mo, na may access ka na makakuha ka ng ibibreed? Kung mag-breed ka naman ng mga itim, sino yung ang may source, no? May source ng itim May signature na ganun. may signature na maayos yung manok nila na ganyan. Sino na yung may breed ng mga roundheads Correct. na makukunan mo. Para dyan pa lang mismo, makakuha ka sa totoong lahi, madali mo ma-blending ang pagbibreeding. Dahil hindi ito magic lang eh. Tama. Dapat may theory, may science, kung paano mo i-breed. Hanap ka talaga ng kilala sa ganyan na lahi. Yun. So, identify natin kung ano bang gusto natin na i-breed. Hindi yung kahit ano, kung saan. Baka yung i-breed mo yung Gibbons. Parang ganon. As a beginner, sa mga beginners, Idol, ano bang unahin natin sa pagpili? Yung lalaki o yung babae? For me, ang lalaki madali piliin. Number one, anong dami ipoproduce ko? Anong ilang eggs yung kailangan kong iipunin to produce ganitong sisiw karami? So pipili ako muna ng mga inahin. Example, kahit isa o dalawang inahin lang mapili ko. At meron akong mapiling isang broodcock. Dahil yung isang inahin o magkapatid sila, pwede ko malagyan ng isang lahi at saka ito, malagyan ko rin ng isang lahi. Yun ang start of the breeding. Hindi o na kailangan mo, may 10 inahin ako, isang broodcock. Hindi naman lahat to take care ng broodcock or broodstag yung sobrang dami na 10. So, ang nangyayari pala, Idol, is para kang mag-create ng dalawang family. Yes. Family A at saka family Family B. B. Magkapatid yung babae. Tapos kung ano yung gusto mo sa lalaki, pares kay A. Ay, Tapos anong lalaki sa B. sabi. Tapos kung na may resulta na,
Ang mangyayari, pwede na itong dalawa i-cross kasi ibang pamilya man. Pwede, sir. Kahit magkapatid yung Pwede, babae. Yes, O magkapatid ang lalaki. Pwede. Pwede. yun. Kayong inano natin dito is actually, una-una nakita mo na kung anong mga bagay na gusto mo. It's not assured. Walang assurance na yung labas, Yun ang expected. Oo. expectation mo. Pagpili naman sa mga babae, idol, ano bang conformation ang masuggest mo na parang maganda i-breed? Yan. Kung sa babae magpili, di talagang kung tayong breeder, no? Talagang hanapin natin yung pinaka the best sa among the inipon natin ng mga pullets, no? Markings. Ako, inuuna ko pili doon, example, no? Meron akong example, inahin. Pagpili ko, tingnan ko yung structure ng katawan. Pagkita ko, magandang katawan ito. Sabihin natin, pag ipasa ko sa iyo, sabihin mo, sir, hindi ito mangingitlog. Dahil dikit yung sipit-sipitan. Sipit-sipitan, oo. Yung bone niya, dikit. Hindi dahil yung edad, sir, nasa 6 months pa lang. Meaning, hindi pa siya nangingitlog ng... Hindi pa ready yung ano niya. Oo. Yung puwerta niya para sa Oo, itlog. so ganyan pa siya. So minsan yung iba, pag nagpili, bata pa lang, hindi ito pwede. Hindi sir, ganyan talaga sila. Basta bata Dikit pa. pa. O pag nakaumpisa na ng itlog yan, dadahan-dahan na yan. After siguro mga 9 months to 10 months old, talagang So, bumuka na yun yan. talaga ang pinaka-normal nila na lalaki. Normal. Ang importante lang doon pagpili, yung matibay yung buto. Oh. Bakit to sabihin natin matibay? Yung parang chassis ho ng truck. Matibay pag ginanon mo yung dulo ng buto. Na hindi ba parang Parang, malambot. malambot. Lambot. Dapat matigas. Yung di ba gumanyan? Oo, sir? parang may ano. Yung dito, talaga hindi mo matigas. Matigas talaga, hindi maano. Oh, matigas, sir. Mapipil mo yun. Puno yung babae, no, katawan. Sabihin naman natin, sir, bakit hindi ito puno? Bakit pinili mo? Ito, pwede mo pa ma-deworm, pwede mo bigyan ng second chance, at saka, pwede mo baka daig lang sa pagkain yan. Oh. Daig ba sa pagkain dahil pagpili mo galing sila ng range. Takot naman sa iba doon. Oo. So, pagpili ng mga pullets. Kulang-kulang sa nutrients. Kulang pa sila, kulang pa. So, it will develop, bigyan mo another 2 weeks, no? And then, punta ka sa mata. Sa mata. Sa mata. Dahil yung mata, isa yun sa susi na makikita talaga physically. Kung hindi maganda yung mata ng manok. Sabihin mo naman anong makikita mo sa mata dahil katulad na din ng ibang manok, may mata. Yung sa akin, pagpili lang ng sa mata ng manok, tinicheck natin, baka sabihin natin, yung isa ganito, Chinita. yung isa hindi. Oh, parang yun. So, baka mamana ba? Baka mamana. Number 2, tinitingnan ko yung mata. Minsan, meron, mata ng manok na titingnan mo, parang sa octopus ba? Mga ganyan. Parang mahina na lang magano? Hindi, gumaganyan po yung mata ng manok. Yung itim sa yung loob. itim. Pag nilapitan mo ng kamay mo, liliit. Pag inano mo lalaki. Meaning, sharp sila sa pagpili ng manok. Guys, bago yan. Ngayon ko lang narinig yun ha. Sharp sila. Tapos tingnan mo yung tuka nila na hindi sobrang Ano, yung curve. curve. Parang piniko na. Oo, hindi naman sobrang Tulis. straight Oo. na parang pato, no? Katamtaman lang, no? Tingnan mo yung hugis nun. Pagmumukha nila na makapal. Makapal. Makapal yung dito. Hindi naman lahat ang makapal. Dito lang may makapal silang pulang-pula. Pula. Pagpunta mo sa katawan, tingnan mo yung paa. Paa ng manok. Ako ayaw ko mag-breed ng manok na medyo yung paa, yung kalingkingan medyo Parang, crooked. Parang sabi na, Anong tawag sa inyo? Kawing. Oh, parang kawing. Kawing na maliit, hindi ko, baka kinatatakutan ko, minsan nagmamana Oh. Namamana. Pero dalawang klase yan, namamana or minsan,
Kung overheated ang incubator, lumalabas na ganyan. So, yun, yung mga deformities. Deformity pag overheated ang incubator at hindi timing yung pagbukas mo ng incubator. Kung sa baga, overdue. Okay. Overdue. Bago mo sa napalabas. yung Yes. sisiw. Oo, dapat palabasin mong umaga sa bilang mo, napalabas mo mamayang hapon pa. So yan minsan. Hindi. Kung sa baga sabihin ko, huli mo na. Huli. binuksan. Dapat sana sa Na-overheat umaga, na. tapos sa hapon mo na nakuha, naipalabas. So, mag-ano pala yun, guys, ha? Nagbabaril yan. Dalawang klase yan yung kawing eh. Minamana or sa incubator. Oo. So, ako hindi ko sinasabi, sir, dahil lahat to nga mga incubator ngayon is they are calibrated. Calibrated no? na. Magagaling na talaga yung gumagawa ng mga incubator ngayon. Correct, no? correct. All over the Philippines. Sa atin nandun yung timing ng tuyo ng sisiw sa umaga, sa bilang mo na ipapalabasin, na-extend ka pa ng hapon oo. dahil may pinuntahan ka. So mali pala yun. Usually dito sa DVH and Sons, Idol, for example, schedule na mapisa is pizza uno. Anong pizza mo ilabas yung on that day? For example, pizza uno. On that day or kinabuang umagahan na kinabukasan na? Kung umpisa? Oo, ng pizza one. uno. Dahil may date kami yan, sir, na sinusundan. Oo. Bali, pagbilang nun is, ipalagay na lang natin, sir, i-load mo sa ng day 1. Day 1, oo. Day 1. Ang palabas nun, ang pisa nun 21 eh. Oo, tama. Ang palabas nun is 22 So, 22. ng umaga. So, sa 21 days, nagpisaan na. Pero dito sabay ba sa inyo magpisa yung mga itlog, boss? Sabay. Sabay talaga. Pag meron na mahuli, boss, hindi na Hindi namin, na healthy yan. hindi na namin kinakarga yan sa bilang. Hindi nakaka. Huli na siya at natuyuan na yan. Meaning hindi na nag-pop up. Dapat kailangan pag nagpisa sa parang cotton balls Tama. ang balahibo. Pag medyo basa siya, ma-observe nyo at ilinagay nyo sa range. Day 1, survive. Dating ng day 7, minsan Wala na. Nag-deteriorate. Deteriorating siya. Talaga. Pero nasubukan nyo na, boss, na may nag-early hatch, 19 days pa lang, nag-hatch na, 20 days, nag-hatch na. Hindi sa amin sa ngayon, hindi may nauna kung day 21 sa meron day 20 may nag-hatch. Pero sa 19 Hindi pa. Hindi sa mag-hatch dahil nakalagay yan sa sa chiller. Kung sa baga sabay. So sabay, pagpasok, sabay talaga. Sabay dahil yung nilalagay natin doon sa chiller para madormant yung itlog. Para kung sa baga pinatulog natin doon. Yung similya. Yung similya. Oo. Kaya kung hindi mo isabay, hindi mo patulugin yan sa similya, pag harvest mo, lagay mo lang dito, kita mo ngayon, sir, mainit. Oo. Nabubuhay yung itlog. Parang nag-early incubation na. Yes. And then, paggabi dito sa Don Salvador, malamig. Malamig. So, magko-cool down siya. Pero bukas naman mag-incubate naman siya. Oo, tama. Dito pa lang. So, pag nilagay mo sa incubator, may mauna yan. So, yun ang doon. Guys, bago yun ha. Ano pa lang, first pa nating kwentuhan kay Idol yan, no? Baka pagbalik natin, marami pa tayong matutunan. Yeah, you are much welcome. Basta ang sa akin dito, Kakogi, sir, yung nalalaman ko lang, sir. Correct, Ano yung experience ko lang. Hindi naman ako nagbabanggit or kahit sa seminar namin ng mga excellence at sa mga salto, yung sinishare ko doon is Experience. yung experience ko lang, sir, na for how many long years na Correct. experience. Kung hindi ko, sir, experience at sasabihin ko sa inyo na parang may masabi na ako, sir. Hindi, Pangit parang yun. hindi tama, sir. Kasi Baka pag ako masisi. tanungin ka what happened after? After, yes. Wala na.